Habang mas marami kang paliwanag, mas mahina kang tingnan. Habang mas madalas kang mag-react, mas marami kang kapangyarihang ibinibigay. At habang mas pilit mong pinapatunayan ang sarili mo, mas halata na may nakaapekto sa iyo. Maging tapat tayo. Sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay hindi na kahinaan. Isa na itong estratehiya. Kapag pinilipit ang mga salita mo, kapag ang katotohanan ay ginawang bala, at kapag ang reaksyon mo ay naging aliwan nila, hindi na ito usapan. Isa na itong larong psikolohikal. At habang mas malakas ang sigaw mo, mas talo ka na. Pero ito ang twist. Hindi mo kailangang lumaban. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo para maging tama. Isa lang ang kailangan mo, katahimikan at oras. Dahil sa sandaling tumigil ka, gumagalaw na ang karma. Tahimik ka man, ang universo ay hindi. May sariling hatak ang katotohanan at palagi itong bumabalik sa tamang lugar. Sa video na ito tatalakayin natin ang 7 sitwasyon kung saan pinipili ng isang matalinong tao ang ganap na katahimikan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas. Para protektahan ang kanyang enerhiya, pangalagaan ang dangal, at hayaang ang bigat ng pagkakamali ng iba ang pumatay sa kanila, nang hindi man lang nagtataas ng isang daliri. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan ang salita. Ito'y presensya ng kontrol. Samahan mo ako hanggang sa huling bahagi. Dahil ang huli ay magbabago sa pananaw mo sa katahimikan. Iilan lang ang mas masakit at mas hindi makatarungan kaysa sa mapagsinungalingan. Ang una mong reaksyon ay natural. Gusto mong ipagtanggol ang sarili mo, itama ang istorya, at patunayan na hindi ikaw ang sinasabi nila. Pero ito ang katotohanan. Walang gustong makinig. Habang mas nagpapaliwanag ka, mas kahina-hinala ang dating mo. Habang hinahabol mo ang linaw, mas pinapalala nila ang gulo. Dahil ang mga nagkakalat ng kasinungalingan ay hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng reaksyon. Gusto nilang basagin ang katahimikan mo. Gusto nilang makita kang natataranta. Gusto nilang ipakita mong inosentes para gawin itong ebidensyang may kasalanan ka. At ito ang patibong. Kapag nag-react ka, talo ka na. Dito humahawak ng linya ang Stoicism. Isinulat ni Marcus Aurelius, kung hindi totoo, huwag mong sabihin. Kung hindi tama, huwag mong gawin. At iyon na yon, walang kailangang pakiusap. Walang kailangang paliwanag. Mamuhay ka ayon sa sarili mong integridad, hindi sa kwento ng iba tungkol sa'yo. Dahil may taglay ang katotohanan na hindi kailanman makakamit ng kasinungalingan, tibay. Mabilis kumalat ang kasinungalingan, pero mabilis din itong mamatay. Mas matagal ang katotohanan, pero hindi ito kailangang ipagtanggol, kusang lumalabas sa tamang panahon. Hayaan mong ikwento ko ito sa iyo. May isang lalaki, tawagin natin siyang James. Inakusahan siya sa trabaho ng bagay na hindi niya ginawa. Kumalat ang bulong-bulungan at unti-unting lumayo ang mga tao. Ang una niyang naisip ay ipagtanggol ang sarili. Pero sa halip, pinili niyang manahimik, nanatiling kalmado. Ginawa ang trabaho niya. Hinayaan ang mga gawa niya ang magsalita. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang katotohanan. Nabunyag ang akusador na may kasaysayan ng panlilinlang. At si James, dahil hindi siya lumaban, hindi kailanman nawalan ng dignidad. Umangat siya sa gitna ng ingay at nanatiling buo ang kanyang dangal. Yan ang tunay na lakas ng pagiging stoic. Kaya ang tanong, paano ka tutugon kapag may nagsinungaling tungkol sa'yo? Una, magtiwala sa pangmatagalang laban. Malalakas ang boses ng kasinungalingan, pero ang katotohanan ay tumatagal. Hayaan mong ang oras ang gumawa ng tahimik nitong trabaho. Pangalawa,
Kumapit ka sa mga pinahahalagahan mo. Kapag kilala mo ang sarili mo, walang ingay mula sa labas ang makakaapekto sa iyo. Pangatlo, hayaang ang karma ang magsalita para sa iyo. Ang mga sinungaling ay kadalasang nabubuhay sa paulit-ulit na drama at kalaunan, sila rin mismo ang nahuhulog sa sarili nilang bitag. Sa huli, ang katahimikan ay hindi pagsuko. Ito ay paggalang sa sarili. Hindi ka nagtatago, umaangat ka. Umaangat mula sa ingay, mula sa kababawan, mula sa kasinungalingan. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang mag-imbento. At hayaang ang katotohanan ang gawin ang lagi nitong ginagawa. Bumalik. Ang pagtataksil ay hindi lang basta masakit. Parang binabago nito ang buong pundasyon ng buhay mo. Galing ito sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Kaibigan, karelasyon, pamilya, at kapag dumating ito para bang gumuho ang dibdib mo. Ang unang reaksyon ay harapin sila, itanong, paano mo nagawa ito? Manghingi ng paliwanag, bakit? Magmakaawa. Alam mo ba kung gaano mo ako sinaktan? Pero ito ang masakit na katotohanan. Ang mga taong nagtaksil sa iyo ay may paliwanag na sa isip nila. Hindi nila nakikita ang mali sa ginawa nila. O mas masahol pa, alam nila, pero wala silang pakialam. At habang pilit mong hinahanap ang closure, lalo mo lang binubuksan muli ang sugat. Kasi kapag may nagtaksil sa iyo, ang tunay nilang habol ay ang enerhiya mo, ang reaksyon mo, ang sakit mo, ang kalituhan mo. Bakit? Dahil doon sila nakakakuha ng kapangyarihan. Doon nila napapatunayang may halaga sila. Pero anong nangyayari kapag wala kang ibinigay? Walang galit, walang ganti, walang paliwanag, katahimikan lang. Doon nila marirealize na hindi lang salita mo ang nawala sa kanila, pati kaluluwa mo. Isinulat ni Seneca, ang hiyas ay hindi kikinang kung walang friction, at ang tao ay hindi hinuhubog kung walang pagsubok. Ang pagtataksil ay friction. Masakit, pero malinaw. Nilalantad nito kung ano ang totoo at kung ano ang peke. At pinipilit ka nitong harapin ang isang mahirap na katotohanan. Hindi lahat ng mahal mo ay para manatili sa buhay mo. Hayaan mong ikwento ko ito. May isang babae, tawagin natin siyang Sarah. Mahigit isang dekada na silang magkaibigan ng isang tao. Lahat ay pinagsaluhan nila. Mga pangarap, takot, tagumpay. Pero isang araw nalaman ni Sarah na itinaksil siya ng kaibigan niya. Isiniwalat ang mga sikreto, sinabotahe ang mga tagumpay. Bakit? Dahil sa inggit, insecurities, at ego. Sa simula gusto ni Sarah ng komprontasyon, ang ibuhos lahat, iparamdam ang sakit na ginawa sa kanya. Pero sa halip, pinili niyang manahimik. Walang away, walang drama, tahimik na pag-alis. At ano ang nangyari? Inantay ng kaibigan ang gulo. Handa na siya sa sigawan, sa tensyon. Pero ang nakuha lang niya ay kawalan. At ang katahimikang iyon ang gumambala sa kanya. Dahil ang katahimikan ay may bigat. Mas malakas pa ito kaysa sa anumang sigawan. Kaya kapag nakaharap mo ang pagtataksil at siguradong haharapin mo, tandaan mo ito. Una, tanggapin mo kung sino talaga sila. Huwag kang kumapit sa kung sino sa tingin mo sila. Dahil ang bersyon na yon, wala na. Pangalawa, huwag mong sayangin ang hininga mo sa taong isinulat lang ang halaga mo gamit ang lapis. Hindi mo kailangang ipaintindi sa kanila ang mga bagay na sila mismo ang piniling balewalain. Pangatlo, lumayo ng walang paliwanag. Dahil ang katahimikan ay pumipilit sa pagninilay at ang pagninilay ang pinakaiiwasan ng mga taksil. Sa huli, hindi ikaw ang nawalan. Sila ang nawalan ng isang taong tapat, totoo at bihira. Hayaan mong sila ang mabuhay kasama ang pagkawala na yan, hindi sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng kawalan mo at ng kapayapaan mo. Mura lang ang pang-iinsulto,
kaya ginagamit ito ng mahihina. Kapag may nang insulto sa'yo, gamit ang sarkasmo, passive aggression, o diretsong panlalait, hindi nila layunin ang katotohanan. Gusto ka lang nilang pukawin. Hinahanap nila ang reaksyon mo. Dahil ang reaksyon mo ang siyang kumpirmasyon ng halaga nila. Sa sandaling gumanti ka, tumaas ang boses mo, o ipinagtanggol mo ang sarili mo, ibinigay mo na sa kanila ang gusto nila, kontrol. Hindi mahalaga kung gaano katalino ang sagot mo. Kapag tumugon ka, naglaro ka na sa laro nila. At ito ang bahagi na hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi mo kailangang manalo sa argumento. Ang kailangan mo lang ay huwag makisali. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang pinakamabuting paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng kaaway mo. Basahin mo ulit yon. Kapag may nang insulto sa'yo, iniimbitahan ka nilang bumaba sa antas nila, umaasang iiwan mo ang dignidad mo at sasama ka sa putikan. Pero ang isang stoic ay hindi namumuhay sa putikan. Hindi siya natitinag, hindi siya gumagante. Pinapanood lang niya, kalma, tahimik, walang pakialam. May kwento ako. May isang lalaki, tawagin natin siyang David. Katatanggap lang niya ng promosyon sa isang event ng kumpanya, isang promosyong pinaghirapan niya. Isang naiinggit na katrabaho ang nagbitaw ng patama sa harap ng lahat. Aba, parang kahit sino na lang pala ang pinopromote ngayon. Lahat ay tumingin kay David, naghihintay ng reaksyon. Pero hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagdepensa. Tumingin lang siya sa mata ng lalaki, ngumiti, at hindi nagsalita. Katahimikan lang, walang ganti, walang eksena. At sa sandaling iyon, hindi lang si David ang nanalo sa silid, nanalo siya sa buong laban. Dahil ang katahimikan ay nag-aalis ng kapangyarihan at walang mas nakakainis sa isang nangiinsulto kaysa sa pagiging balewala. Kaya, paano mo hinaharap ang insulto? Una, alamin kung ano ang pakain nila. Hindi nila hinahanap ang katotohanan. Gusto lang nilang guluhin ang kapayapaan mo. Huwag mong ibigay. Pangalawa, hayaan mong ang katahimikan mo ang magsalita. Kapag hindi kumurap ang mukha mo at nanatiling kalmado ang boses mo, may ipinapahiwatig itong mas malakas kaysa sa anumang salita. Hindi mo ako hawak. Pangatlo, panindigan mo ang postura mo. Ang kumpiyansa ay hindi nakikipagtalo. Ang paggalang sa sarili ay hindi nagpapaliwanag. Kapag tumanggi kang bumaba sa antas nila, sila ang walang mararating. Sa huli, hindi mo kailangang tapatan ang ingay nila. Ang kailangan mo ay ang maipamalas ang husay mo sa katahimikan. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sumisigaw, hindi nito kailangan. At ang pinakamasakit na sagot sa isang insulto, ang kawalang pakialam. May mga taong hindi resolution ang gusto, atensyon ang habol nila. Hindi nila gustong lutasin ang problema, gusto nilang kontrolin ang kwento. At ang pinaka-epektibong paraan para gawin ito, magpanggap na biktima. I-rewrite nila ang istorya. Sila ang nag-aalis ng kanilang papel. Binabaluktot nila ang mga katotohanan, nagpapaluha, at bigla kang nagiging kontrabida. At habang mas nagsisikap kang ipaliwanag, lalo lang lumalala. Dahil sa paningin ng iba, para kang umaatake sa isang taong sugatan na. Binago nila ang kwento. Ngayon, ikaw ang agresor at sila ang mga dukha, hindi nauunawaan. Hindi ito alitan, palabas lang ito. At ikaw ang nakast bilang kaaway. Pinag-iingat tayo ng pilosopiyang stoiko sa ganitong bitag. Sabi ni Epictetus, ang pagrereklamo ay laging walang saysay at hindi nararapat. Ang mga biktimang gumaganap ay hindi nagrereklamo para sa solusyon. Nagrereklamo sila para sa simpatiya. At kapag nagdepensa ka, pinapatunayan mo ang kanilang palabas. Ang tanging panalong galaw ay katahimikan. Pahintulutan mo akong magkuwento. May isang babae, tatawagin natin siyang Rachel.
May katrabaho siya na palaging binabaluktot ang realidad. Kapag siya ay pinapanagot, umiiyak siya, lumilihis, at inaakusahan ng iba. Sinubukan ni Rachel na maging lohikal. Nagdala siya ng ebidensya na natiling kalmado. Ipinaliwanag ang mga katotohanan, pero palaging nababigo. Dahil habang nagsasalita si Rachel ng mga katotohanan, ang babae naman ay nilalaro ang emosyon. At sa hukuman ng opinyon ng publiko, nananalo ang emosyon kapag matagal ang pagtatalo ng rason. Kaya tumigil si Rachel. Wala nang depensa, wala nang kontra, katahimikan na matatag at stoiko. Sa paglipas ng panahon lumabas ang katotohanan, nagsimulang makita ng mga tao ang pattern. Napagtanto nilang palaging may kwentong malungkot ang taong iyon, palaging may bagong kaaway, palaging may bagong kawalang katarungan. At sa ganoong paraan, bumagsak ang palabas. Paano mo haharapin ang isang mapanlinlang na biktima? Una, huwag magdepensa. Hindi sila nakikinig. Gumaganap lang sila. At gustong-gusto ng mga manonood ang drama. Huwag mo silang pakainin. Pangalawa, manatiling emosyonal na nakahiwalay, magmasid, huwag mag-absorb. Hayaan mo silang malunod sa gulo na sila mismo ang lumikha. Pangatlo, magtiwala sa karma at sa paulit-ulit. Maaring maniwala sa kanila ang mga tao minsan, siguro 2 beses, pero hindi nagsisinungaling ang mga pattern. Sa huli natatanggal ang mga maskara. Sa huli hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong kumikita sa kalituhan. Hayaan mo silang gampanan ang kanilang papel. Hayaan mo silang mag-ipon ng mga menonood. Hayaan mo silang patakbuhin ang kanilang kwento. Kasi balang araw, matatapos ang palabas. At ang katahimikan, yan ang paraan para ibaba ang kurtina. Ang pinakamasakit na insulto ay hindi ang mga sinasabi nila sa'yo, kundi ang mga hindi na nila pinapansin. Dumadalo ka, nagbibigay ka, nagmamalasakit ka, ikaw ang tumatawag, nagmemensahe, nag-aalok ng presensya, at kapalit nito ay katahimikan, kawalang pakialam, kawalang interes, walang pagsabog, walang dramatikong pagtataksil, puro unti-unting pagkawala ng halaga mo sa kanilang mga mata. At ito ang mapait na katotohanan. Habang mas sinusubukan mong patunayan ang iyong halaga, lalo lang nilang hindi ito nakikita dahil hindi pinahahalagahan ng mga tao ang bagay na palaging nandiyan. Pinahahalagahan nila ang mga bagay na takot silang mawala. At kapag palagi kang naroroon, palaging umaabot, nagiging background noise ka sa kanilang mundo. Hindi ka nagiging mahalaga, nagiging invisible ka. Dito mo makukuha muli ang iyong kapangyarihan sa Stoicism. Sabi ni Seneca, ang oras ang naglalantad ng katotohanan. At minsan, ang katotohanang kailangan nilang matuklasan ay ang iyong pagkawala. Pahintulutan mo akong magkuwento. May isang lalaki, tatawagin natin siyang Jake. Siya ang laging nandyan, ang kaibigang nagche-check-in, ang katrabahong hindi nakakalimot sa iyong kaarawan, ang kasintahang laging nagtatanong kung kumusta ang araw mo. Pero unti-unti, napansin niya ang isang bagay. Walang nagtatanong tungkol sa kanyang araw. Walang kumukontak maliban na lang kung siya ang unang lumapit. Kapag tumigil siyang tumawag, nauuwi ang mga araw sa linggo ng katahimikan. Doon niya naunawaan na hindi siya pinahahalagahan. Siya ay ginagamit lang kapag kailangan. Kaya gumawa siya ng mahalagang desisyon. Walang pagtatalo, walang paliwanag. Tumigil na lang siya. At ano ang nangyari? Ang mga totoong nagmamalasakit ang nag-abot ng kamay. Ang mga hindi, nawala na lang. At doon niya nakuha ang sagot. Ano ang gagawin mo kapag binabalewala ang iyong halaga? Una, tigilan mo na ang habol. Kung hindi nila nakikita ang halaga mo habang naroroon ka, hayaan mong maramdaman nila ito kapag wala ka na. Pangalawa, manahimik ka. Pinipilit ng katahimikan ang kamalayan.
Kapag wala ang presensya mo, hindi maikakaila ang halaga mo. Pangatlo, magmasid kung sino ang nagsisikap. Ang mga taong mahalaga ay hindi kailangang paalalahanan. Mapapansin nila ang pagbabago at lalapit sila sa iyo, hindi lalayo. Sa huli, hindi mo pinapatunayan ang halaga mo sa pagsusumikap. Pinapatunayan mo ito sa distansya. Kasi ang mga nararapat sa enerhiya mo ay mararamdaman ang katahimikan. At ang mga hindi naman, hindi talaga para sa iyo iyon. Hayaan mong magsalita ang iyong pagkawala. Hayaan itong umalingaw-ngaw sa espasyong minsang pinabayaan nila. At huwag kang manalangin na mapansin ng mga taong isinara ang kanilang mga mata. May ilang tao na ayaw ng kapayapaan, gusto nila ng reaksyon, kinukulit nila, dinidila-dila, sinasabi ang mga bagay na alam nilang masakit, hindi dahil sa tapang, kundi dahil ito lang ang paraan para maramdaman nilang may kapangyarihan sila. Kapag umatras ka, sila ang nanalo. Kapag nakipagtalo ka, sila ang napakain. Kapag pinayagan mong sumiklab ang emosyon mo, alam nilang nakuha ka nila. Narito ang katotohanang madalas, hindi napapansin. Ang layunin nila ay hindi gulo. Ang layunin nila ay kontrol. Gusto nilang basagin ang iyong katauhan para kumilos ka batay sa kanilang emosyon. At kapag na-trigger ka nila, sila ang mga manlilikha ng mga string mula sa likod ng pekeng ngiti. Pero dito pumapasok ang Stoicism bilang panangga. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kung maunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Iyan ang diwa ng sariling pagkontrol. Hindi mo mapipigilan ang iba na provokin ka, pero pwede mong tanggihan sila sa isang bagay na pinakahinahangad nila, ang reaksyon mo. Pahintulutan mo akong magkuwento. May isang lalaki, tatawagin natin siyang Adam. May katrabaho siya na namumuhay sa kaguluhan. Sa bawat meeting, bawat interaksyon, may saksak, may sarcastic na biro, may passive insult. Laging sapat lang ang linyang vague para makaiwas sa parusa. Sa umpisa ipinagtanggol ni Adam ang sarili. Nakipagtalo, nagbigay paliwanag, at sa bawat umalis siya sa silid, mas pagod siya kaysa dati. Hanggang isang araw nagbago siya. Sa susunod na subukan siyang provokin ng katrabaho, tiningnan niya ito, bahagyang ngumiti, mahinahong tumango, at nanahimik. Katahimikan lang. Walang pag-ikot ng mata, walang buntong hininga, walang tensyon, puro distansya. Ano ang nangyari? Natigilan ang katrabaho dahil kapag sanay kang maglaro sa apoy, hindi mo alam ang gagawin kapag hindi sumindi ang posporo. Sa huli sumuko siya dahil kapag walang gasolina, namamatay kahit ang pinakamatinding apoy. Paano mo haharapin ang provokasyon? Una, kilalanin ang pattern. Ipinapakita ng paulit-ulit ang motibo. Kapag may taong palaging nagpapasimula ng gulo, hindi ito personal, estratehiya ito. Pangalawa, panatilihin ang iyong katauhan. Huwag hayaang hilahin ka ng emosyonal na pain sa labas ng iyong direksyon. Ikaw ang may kontrol sa iyong hininga, tono, presensya. Pangatlo, hayaan maging kapangyarihan mo ang iyong katahimikan. Kapag hindi ka na matitinag, lalo silang nawawalan ng lakas. Sa huli, hindi lahat ng nagpapagalit sa iyo ay karapat-dapat sa enerhiya mo. At hindi lahat ng kalaban ay karapat-dapat sagutin. Ang pinakamalakas sa kwarto ay hindi ang pinakamalakas magsalita. Siya ang taong gustong-gusto ng lahat na maprobokin, pero walang makakagalaw sa kanya dahil ang katahimikan niya ay hindi walang laman. Ito ay baluti. Malakas ang pagsisisi, pero mas malakas ang katahimikan. Darating ang sandali, pagkatapos nilang baliwalain ka, pagkatapos nilang hindi pahalagahan ang halaga mo, pagkatapos nilang isipin na palagi kang nandyan, naisip nilang wala ka na pala. At biglang naging napakalakas ang katahimikan na dati nilang hindi pinansin.
Nagsisimula silang alalahanin kung paano ka nakikinig, paano ka lumalapit, paano ka nagbigay ng higit pa kaysa natanggap. At doon nila naramdaman, hindi lang nila nawala ang isang tao, nawala nila ang isang presensya, isang liwanag, isang kapanatagan. Pero pagsapit noon, huli na. Ito ang kailangan mong maintindihan. Kung ang isang tao ay nagsimulang pahalagahan ka lamang pagkatapos mong umalis, hindi kanya tunay na pinahalagahan noong panahon na mahalaga. At ang pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin ay bumalik lang dahil sa napansin kanila. Sabi ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi siya ang master ng kanyang sarili. At ang mastery ng sarili ay nangangahulugang ito. Hindi ka babalik sa mga lugar na sumira sa'yo. Hindi mo ibababa ang iyong pamantayan para lang aliwin ang kanilang guilt. Hindi mo ipapaliwanag ang iyong katahimikan. Hayaan mo itong magsalita para sa'yo. Pahintulutan mo akong magkuwento. May isang babae, tatawagin natin siyang Olivia. Ibinigay niya ang lahat sa kanyang relasyon. Oras, pagmamahal, enerhiya. Naging kampante ang kanyang kapareha, pinabayaan siya, inisip na permanente ang kanyang presensya, hanggang isang araw ay umalis siya. Walang pagtatalo, walang gulo, walang emosyonal na paghihiwalay, isang tahimik na pag-alis. Sa una niyurakan niya ito, tapos dumating ang mga linggo, mga buwan, mga tawag na hindi sinagot, ang alingaw-ngaw ng presensyang hindi niya namalayan na kailangan niya hanggang sa hindi na ito sa kanya. Nagmakaawa siya, humingi ng tawad, nangakong magbabago. Pero si Olivia ay nakapaghilom na sa katahimikan at ang katahimikan na iyon ang naging kanyang kalayaan. Kaya, ano ang gagawin mo kapag nagsisisi ang isang tao na nawala ka? Una, huwag mo silang bigyan ng madaling paraan pabalik. Kung naging invisible ang halaga mo, dapat visible ang pagkawala mo. Pangalawa, labanan ang pagnanais na magpaliwanag. Hayaan silang maramdaman ang bigat ng kanilang ginawa nang walang pagaan ng closure. Pangatlo, manindigan ka sa iyong katahimikan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa respeto sa sarili. Sa huli, may access sila sa iyo, pero sinayang nila ito. Hayaan silang maupo sa katotohanang iyon mag-isa, dahil ang katahimikan mo, hindi ito parusa, ito ay karunungan. Sinasabi nito na hindi sila maaaring pumasok at lumabas sa buhay mo at asahan na mananatiling bukas ang pinto. Hayaan silang magsisi. Hayaan silang mag-alala. Pero huwag mong hayaan silang bumalik. Hindi mo kailangang bigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Utang mo sa sarili mo ang kapayapaan. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang makipaglaban para manalo. At hindi mo kailangang magsalita para makagawa ng pahayag. Sa mundong adik sa ingay, ang katahimikan ay radikal. Hindi ito kahinaan, hindi ito pagsuko. Ito ang wika ng mga taong hindi na nangangailangan ng patunay. Kasi kapag tumahimik ka, binabalik mo ang kapangyarihan mo. Lumalabas ka sa bitag. Hinahayaan mong tapusin ang oras, katotohanan, at karma ang pangungusap na pinili mong hindi isulat. Ang isang stoiko ay hindi naghahabol ng pag-apruba. Hindi sila nananawagan ng closure. Hindi sila bumabagsak dahil sa ingay. Tumitigil lang sila at hinahayaan ang universo na gawin ang pinakamagaling nito. Ibalik ang balanse. Kaya sa susunod na may magsinungaling, mang-api, maninsulto, mag-provoke, o magsisi, huwag kang tumugon, huwag magpaliwanag, huwag gumaganap. Manood ka lang at maghintay. Kasi ang karma ay hindi nangangailangan ng tulong mo. Kailangan lang nito ang iyong katahimikan. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo at nahanap mo ang katotohanan sa mga salitang ito, huwag mo lang i-click at iwan. Mag-subscribe sa Marcus Aurelius Stoico kung saan ang lakas ay tahimik, ang karunungan ay matalim.
at bawat salita ay ginawa para manatili. At kung may kilala kang nangangailangan marinig ang mensaheng ito, ipadala mo, ibahagi mo, o hayaan mong umalingaw-ngaw ang iyong katahimikan para maipasa ito.